Ito po ang development naman sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, International Criminal Court. Nako, natalo na naman sila. Ang isa ho sa pagkatalo ay yun hong petisyon para ma-disqualify yung dalawang ICC judge na pinagdududahan ng kampo ni Duterte na hindi daw parehas. Kaya nagpetisyon silang ma-disqualified ito pero hindi po tinanggap. Katunayan, pinanindigan pa ng ICC na hindi pwedeng ma-disqualified yung kailang dalawang judge at ito po ay kanilang mananatiling judge ng kasong human rights violation or itong kinakaharap crime against humanity ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, on record, natalo na naman ang abogado at si Duterte sa ICC. Ang dami na pong mga motion, petition at suggestion ang nireject ng ICC judges at mismong ICC o pamunuan ng ICC. Ang inaabangan na lang po na isang petisyon na nabibitin pa kung kailan ito didesisyonan ay yung jurisdiction. Pagka po, ito yung pinaka-aabangan Pag nagdesisyon ang ICC na sila ay merong jurisdiction, wala na. Hindi na makakalabas si Duterte. Kasi pag meron silang jurisdiction, ibig sabihin yan tuloy ang trial sa September 23. At habang tinatrial ang ganitong kaso, nakakulong. Yan po ang totoo dyan. Kaya kayo pong mga DDS, mga followers ni Duterte, sa halip po na mag-fake news kayo at manlinlang kayo ng mga impormasyon, inyong ipagdasal na lang at sabihin nyo sa inyong abogado, gawin ang trabaho, magpakagaling. Lahat ng petition at motion niya, sablay. Diba? Lahat ng kanilang request, hindi ho na-aproban. Ang isa na lang ay itong pinaka-controversial na jurisdiction. Pag ito ay nireject ng ICC, tuloy na ang trial, hindi talaga makakalabas si Duterte. Kasi nga ho, ang ganyang kaso ay kulong ang sitwasyon. Di ba? Yun po yung development dyan. Okay, magagalit. Baka nililin lang kayo ng mga kampo ng mga Duterte. Nakala nila yung nananalo sila, akala nila makakalabas si Duterte. Lahat na sinasabi nila hindi totoo. Kasi ang totoo ay kung anong sinabi ng ICC judges at desisyon ng ICC mismo, yan ang nasusunod. So itong pinakahuli na binaliwala, ibinasura ang kailang petisyong ma-disqualify yung dalawang judge, hindi po pinakinggan ng korte. Ibig sabihin, mananatili yung dalawang judge na pinapaalis ng kampo ni Duterte. Yan ang move ng abogado ni Attorney Nicholas Coltman. Ang dami na sinasabi niya. Mukhang isa pang mga statement pa rito, mukhang namana sa mga abogadong Duterte supporters, kung ano mga sinasabi, pang politika Pati ba naman yung unang sinabi nito nung nakaraan lang? Ang totoo daw prosecutors ay ang nasa Malacanang sa Pilipinas. Ano yun? Parang presidente ang totoo daw prosecutors. Anong nalaman ng Pangulong Marcos din sa kasong yan? Hindi pa sa presidente yung maging kaso ito ni Digong. Ang Pangulong Marcos at ang gobyerno ay sumunod lang sa warrant of arrest kaya siya hinuli at turnover sa ICC. Binagbibintangan ng abogado ni Duterte na ang totoo daw prosecutor ay taga Malacanang. Kalokohan. Hindi yan yung argumento para manalo ang kaso. Hindi yan ang argumento para makumbinsi ang korte na mapakawalan ng kliyente mo, attorney, ano ba yung pinagagawa mo? Ay kayong mga pamilya ni Duterte, bakit yan ang abogado nyo? Delikado ang inyong pamilya pagka ganyan ang abogado. Sa halip na pumokus sa ebidensya kung paano labanan, sa halip na pumokus dun sa kanyang trabaho bilang tagapagtanggol ni Duterte, aba ang kanyang ginagawa isyong political sa Pilipinas, pinakikialaman, nakikisawsaw, at saka yung ginagalit mo yung mga judges. Isipin mo, pinadidisqualify mo yung judge. Delikado yan. Kung ano-anong mga petition, nireject, wala. Delikado ho ang sitwasyon pagkaganyan. So, yun ang totoong update. Kung ang sinasabi ng mga vlogger at mga abogado ng mga Duterte dito sa Pilipinas, sila ay nananalo at si Duterte makakalabas na, kasing dilim at labo ng sabaw ng pusit yan. Hindi yan mangyayari ngayon. Kung inyong naintindihan, ito walang personalan issue lang. Sinasabi ko lang yung totoo. Base sa nangyayari.
Hindi makakalabas Duterte kung ganyan ang galaw ng kanyang abogado at ganyan ang panindigan ngayon ng mga senador ng mga ICC judges. Any comment, reaction sa malayang pagtatalakay? Welcome po. So, ang bali-balita nga po ay nasa 140 million isang buwan ang bayad diyan kay Kaufman. Kapag ganyan na ilang beses na pumapalpak, naku po, ang sabi pa, ito daw ang pinakamagaling na abogado dyan po sa ICC. Naku po, kapag ganyan ang pinakamagaling na abogado na ang lahat ng kanyang mga pinipetisyon ay sinisibak lang ng ICC at hindi po nangyayari, abay sayang yung 140 million na binabayad dyan buwan-buwan ng mga Duterte. Kung totoong 140 million pero ako tingin ko talagang malaki bayad dito kasi po lahat po ng mga legal remedies ay ginagawa niya. At ang pinakahuli nga po na kanyang nire-request ay itong interim release ni Digong sa isang host country. Tingin ko alam naman din ni Kaufman na ang pag-alis ni Digong sa ICC ay isa pong malaking problema dahil nga po sa halip na mabigyan siya ng interim release at maiuwi dito sa Pilipinas, ay doon po sa ibang bansa siya pwedeng manatili. Sa isang host country. So dagdag gastos to sa mga Duterte. Dahil tingin ko kailangan nilang maglagay o kailangan nilang magbigay ng monetary support or funds sa isang bansa na kanilang kukuhaning host country para doon ma-interim release si Digong. Kaya lang po, ito po nga interim release ni Digong ay dadaan po sa isang butas ng karayom. Alam niyo po ba kung bakit? Ito po. I don't really know which country will do that because this is a big obligation for that country. The promise of the defense here in this application is one. He is going to obey the orders of the court. Two, he will not intimidate witnesses and investigators and lawyers. And three, that he will not escape. So let's go first to he will follow the orders. President Duterte has always attacked the court. He's always said there is no jurisdiction by these whites. He called the prosecutor, the monkey or something, attacking the prosecutor. So how can he now turn around and say that he is going to obey the court? And secondly, he commits himself that he will not escape, he will not intimidate witnesses, etc. But look, President Duterte has a track record for so many years of saying something and doing another. How can the court trust him for committing to follow what he promises when he has a track record of not following what he promised? So I think the courts will not listen to this kind of commitment on his part. And thirdly, escape. President Duterte, according to the application, he is no longer powerful. He has not the resources and the contacts and so on to escape. But look, President Duterte is still powerful in that Duterte were able to stop the impeachment trial despite the demands of majority of the Filipinos. And secondly, they won a lot of seats in the last election. He is mayor of Davao. Can he not intimidate witness? He can. He is mayor of Davao despite the fact that he won overwhelmingly in Davao. So for me, all these commitments about following the ICC orders, because he doesn't want to go to trial. The moment the charges are confirmed, Gretchen, and a trial will ensue, President Duterte has no evidence to present in the trial that will acquit him. Anong ebidensya niya ilalagay doon na wala siyang kinalaman sa AGK? They don't see that. So, the moment the trial is confirmed, I think escape is now a possibility. He can return to the Philippines and he thinks he will be safe here because he has a lot of supporters here. Is there a way that he can return without the ICC knowing? Of course, yes. We have seen how Philippine territory can be entered by anybody. I don't see all these things alleged by the defense is for us as lawyers of the victim is contestable, and we will contest that before the pre-trial chamber. We will consult with the victims. We will study the application.
But we will oppose it in the ICC and have a strong comment with the prosecution on this, especially if there is an obligation that we believe Duterte will not follow with regards to the ICC. O di ba? Ano ba akala nitong kampo ni Digong, lalong-lalo na itong si Kaufman? Ano akala niya? Mga obob at eengot-engot ang mga judges ng ICC na hindi nila nalalaman na tinatawag sila ng mga kung ano-anong nakakatawang bagay nitong si Digong? Diba? Yan kasi ang hirap kay Digong, bunganga ng bunganga. Hindi niya alam na makakasama ito sa kanya. At isa pa, naku, yung kanyang pagkapanalo bilang mayor ng Davao City, pwede itong patunayan na talagang si Digong ay makapangyarihan pa din kahit na ito po'y nakakulong na sa ICC at wala na sa Pilipinas. Kaya nga po talagang dadaan sa butas ng karayom ang interim release na ito ni Digong. Kaya sana nga talaga ay masoplak ito at maharang ng mga nag-aakusa sa kanya ng mga biktima at ng mga abogado nito para si Digong ay doon mabulok sa ICC. Happy third month sari Digong sa ICC. Ayan. Sana diyan ka na lang at sana wag ka nang umuwi at i-enjoy mo na lang ang buhay mo diyan sa loob ng ICC. Total naman, 'di ba? Yan ang gusto mo. Hiniling mo 'yan eh. Na ating pag-usapan, balikan natin ang issue dito sa Pilipinas. So, eto na nga. Padami talaga ang kaso ni Sara Duterte. Hindi ito batikos, ito yung totoo. Meron siyang nakabinbin na disbarment case sa Supreme Court dahil sa kanyang maaaring paglabag sa batas, kaya may nagpetisyon mawala ang kanyang lisensya. May nakabinbing pananakot at kasong sedition sa DOJ. Meron din siyang nasasangkot din siya, nababanggitin ang kanyang pangalan diyan sa ICC. Okay? At ngayon meron pa siyang kaso na may kaugnayan sa perjury, bribery, plunder. Dahil nga ho dun sa Office of the Vice President at DepEd Secretary ng panahong yon na pinagdudahan na illegal ang operation. Another case yan. So plunder, inciting to sedition, pananakot dahil nagtangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House at saka sa ICC. At ngayon niya ang pinakamainit, isasalang na siya sa impeachment trial dahil sa betrayal of public trust, graft in corruption at marami pang iba. Yan ang talagang nangyayari. Hindi yan tinatalakay ng kanilang mga vlogger, ng kanilang mga kasamahan kasi yan ay totoo kaya ayaw nila. Binabaliktad nila ang sitwasyon. Kaya kayo mapapansin yung mga ibang gumagawa ng mga content, puro drama lang, puro gimmick lang, puro pasakalye lang para lang makakuha ng views at subscriber. Pero tingnan mo, walang kalaman-laman pag inyong pinakinggan. Walang argumentong matino. Puro fake news, puro panlilin lang, for views only. Ako hindi. Sasabihin ko yung totoo. Gusto ko yung mga nanonood at nakikinig sa akin matalino, mas matalino sa akin. Gusto ko yung manonood, nakikinig sa akin, madagdagan ng kailang kalaman. Ayaw kong maging bobo sila na katulad ng iba. Hindi ako katulad ng iba dyan, mga nagbabalita. Kahit na mali, paninindigan, para lang malin lang, para lang makuha ang views, mapaniwala yung mga tao sa mali. Ay, hindi po ako ganon. Meron akong paninindigan, meron tayong kredibilidad, at paninindigan kung anong tama. Kung anong tama, sasabihin ko, yung hindi naniniwala, siguro na sa kabilang bakod. O anti-Marcos, o anti kung ano man. Pro Duterte, pro Sara, pro kung ano, ay bahala kayo. Ako, ang aking mga topic sa lahat ng oras pagkakataon sa aking mga channel, Mike Abi Opinion at MA Pinay TV, paninindigan ko, sinasabi ko. Ayaw ko ng fake news. Ayaw ko ng hindi totoo. At hindi ko gagawing lukuhin ang aking mga followers, viewers at subscribers. Hindi tayo katulad ng iba. Kahit alam nilang mali, ibabalita. Kahit alam nilang mali, aangguluhan ng kunwari totoo para makuha yung audience, makuha yung views, makuha yung subscriber. Kaya kayo naguguluhan. Hindi po sa akin. Sa akin, pag naniwala kayo at nakinig kayo at nagsubaybay kayo, kayo ang makikinabang. Hindi ko kayo lilinlangin. Yan ang ating paninindigan. Sasabihin natin ang totoong update na balita, totoong balita, at hindi tayo sasabay sa katulad ng iba. Panlilin lang, pambubudol lang, for views only, ay hindi natin gagawin yan. Manatili kayo, paninindigan natin ang ating ginagawa dito sa aking mga channel. Please like, share,
Subscribe kung hindi pa. At kaya ako nakasuporta kay Sir Mike Abe ay dahil dyan sa kanyang paninindigan. Simula nung umalis siya sa SMNI hanggang ngayon, naku, walang fake news na pinakawalan si Sir Mike Abe. Nakapalo ako sa kanya, nakasunod ako sa kanya, at nakita ko ang malinis niyang hangarin para po makapagbigay ng mga impormasyon na magiging kapakipakinabang sa atin. So dito sa issue kay Sara Duterte, malaki po talaga mga kaso nito eh. 'Di ba? Plunder, malversation, 'di ba? Talagang ito po, meron po talagang pagnanakaw na nakita ang Kongreso. Kaya nga po nagkaroon ng impeachment complaint. Maraming mga abogado, maraming mga Pilipino ang nakita na meron po talagang paglulustay sa pera ng bayan na hindi po maipaliwanag. Ngayon, nakapagtataka lang bakit ito pinopromote ng isang Robin Padilla at Amy Marcos na alam naman natin, nakita natin mayroong mga tao, fictional character na mga nakinabang sa pera ni Sara Duterte. Meron itong dapat sagutin sa taong bayan, pero bakit pinupush na maging presidente? Di ba napakadelikado nito? Kapag si Sara Duterte ay naging presidente ng Pilipinas, ano pa kaya ang kaya nitong gawin? Yun nga, vice-presidente siya o kaya mayor lang ng Davao. Aba, katakot-takot na intelligence funds at confidential funds ang kanyang nilulustay. Yun nga sa Davao City, di ba? Hindi na nasilip, hindi pa nako-question kung saan nila ito nilulustay. Nakita ko sa isang post sa FB, napakaraming property ng mga Duterte. Pinoportray lang na yung bahay ni Digong, maliit lang, wala sa subdivision, natutulog ng nakakulambo. Pero, dose-dosena na mga properties ang meron ng mga Duterte sa mga naglalakihang subdivision diyan sa Davao City. Kita nyo, 51 billion na flood control project sa isang distrito lamang yan sa Davao City. Pero pag maihilang ang palaka, umambun lang bahana. Meron nga ako nakita isang comment araw ng linggo hindi daw naghahakot ng basura. Nagkalat yung basura. So maiipon yung basura ng Sabado hanggang Linggo, Lunes pa ng umaga hahakutin. Kaya ang basura, kapag umulan ng malakas sa araw ng Linggo, yung mga basura na tinambak sa gilid ng kalsada ng mga Davaoeños, aanurin sa mga drainage. Aanurin sa mga bukana ng mga kanal. Ano mangyayari? Babara doon. So ang kanal po ay babahain, magbabara, at nako, perwisyo ang dulot sa mga kababayan natin. So, eto ba yung kinakampanya ni Robin Padilla na maganda daw ang Davao City? Napaganda daw ng mga Duterte? Basic na basic yan sa mga ibang mayor like Emeng Pascual, Isko Moreno, at sa mga mayor sa Maynila, sa Metro Manila, at sa mga karatig po. Basic na basic yan sa kanila. Pero dito sa Davao City, si Robin Padilla hangang-hanga sa ginawa ng mga Duterte. Paano mo mapapaliwanag yung mga droga na nahuli sa isang bahay diyan? Malaya silang nakakapagbenta, nakakapagsistema. Kaya, ewan ko lang dito kay Robin Padilla kung bulag ba to, bingi, pipi ba to, dahil hindi niya naiintindihan ang totoong realidad ng buhay ng mga Davaoeños na hindi naman po talaga maayos. Nagtitiis na lang sila kasi no choice sila. No choice sila. Wala silang ibang magagawa diyan. Talagang iboboto nila yan kasi no choice sila. Kapag hindi nanalo mga Duterte, yari sila. Ganyan po katakot ang mga tao sa Davao kay Digong. Hindi man nila inaamin, pero yan ang totoo. Kaya nga kapag etong si Digong nabigyan ng interim release, naku po, one call away lang, kayang-kaya niyan gumawa ng krimen, kayang-kaya niya na mag-utos. Ganyan ang kapangyarihan ni Digong. Buti sana kapag yan na house arrest, hindi hahawak ng telepono yan.
At buti sana kung naka-house arrest yan, may magbabantay na hindi masusuhulan, hindi mababayaran ng mga taga-ICC guard. Kaya kapag yan po nabigyan ng interim release, wala. Delikado. Kaya sana maharang po ang interim release niyan at sana magising na ang mga Pilipino na hindi po mga Duterte ang pag-asa ng bayan kung hindi ito ay mga salot at talagang gumawa po ng napakalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan noong kapanahunan ni Digong at ngayon na Vice Presidente itong si Sara. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Cabe sa video po ninyo na aking nireaksyonan. Salamat sa mga matitinding impormasyon at mga tama po na pagbabalita sa aming mga Pilipino. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Lahat ng mga OFW na tropa pips natin, mga taga-ibang bansa at mga kababayan natin na araw-araw lumalaban sa hamon ng buhay. Ayan. Pilipinas, God first. Momo, bye-bye.